For today's vlog naman mga kumartes, bago nga magpasukan, bibilan ko muna si Kurt ng brief at saka medyas. So dapat sa SM kami pupunta, pero sabi niya magna night market daw kami, kaya sa bayan na lang. Buti na nga lang hindi masyadong mainit. Hapon na rin nga pala kami gumayak para abot pa namin yung night market kasi alas 4 talaga yung kanilang pagbubukas doon. Pero bago nga yun, dito muna kami dumiretso sa may OSC. Sabi ko kasi bumili na siya nung iba pa niyang kulang. Ako naman, bibili naman ako ng plastic cover gawa ng kanyang mga libro at yung pababalatan. Bumili lang kami dito ng mga papel, ballpen kasi hindi talaga ako namili sa online noon. Kaya ayan, bumili nga ako ng tigi-tigisang intermediate, crosswise, lengthwise, tsaka 1/4. Tapos sabi ko sa kanya, pumili na rin siya ng mga ilang pang ballpen para meron siyang extra. At sabi nga sa GC, magdala sila ng 1/2 index kaya bibili na rin ako dito. Hindi ako masyado namili ng mga gamit ni Kurt kasi yung iba naman hindi naman nagagamit. So hindi na rin ako namili ng mga notebook kasi ang binili ko sa kanya binder na para hindi masyadong mabigat sa bag. At isa pa nga, tamad nga ari magsulat, hindi pa napupuno yung notebook hanggang 4th grading. Sa kanila naman pwede naman yung binder, kaya ayun na lang yung binili ko. Para kapag ka napuno, bibili na lang tayo ng refill. Sa Ultimart nga pala kami pupunta para bumili ng brief at saka medyas. Ay syempre kahit kay binata na, kilik-kilik ko pa rin. Ay baka mamaya masagi ng sasakyan ay aring aanga pa naman. Ay aray 14 years old na mas mataas pa sa akin. Pero yun ay napakaisip bata pa rin kahit yan ay binata na. Ay makwento ko nga pala sa inyo. Digat ako'y panggab di ako'y nakatulog na nung umaga. Wala pa nga pala siyang pasok sa school noon. Abay pumasok sa kwarto, iyak na iyak. Ay hagulgul baka Ay first time ko pa man din makita yung humagulgul ng gayo. Sabi ko, bakit? Nag-away kayo ni Ibet? Sabi kong ganon. Sabi ko kung nag-away sila nung kanyang jowa. Sabi ko pa kung nag-away na naman kayo kasi nung nakaraan nag-away na sila. So syempre ang expected ko talaga nag-away sila kasi hagulgul baka Tako'y baka naghihiwalay na kaya umatungal ng gayon. So iiling-iling naman. Kaya sabi ko, bakit? Ay aba mga kumartes ay nanaginip pala. Masamang panaginip pa. Abay syempre ako pa ang bida. Ay ako daw ay na-deadball na. Ay aba, iiyakan din naman pala ako ng batang are kapag ka ako'y na-deadball na. So yan yung sinasabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya na kaya naman hindi totoo. Ngayon sabi ko sa kanya, pinapalalahanan ka lang ni Lord. Sabi ko, igalang mo ang magulang mo. Huwag kayong sagot ng sagot kapag ka pinagsasabihan. Kasi minsan mga kumartes pag pinagsasabihan, mga nakaangil pa, ganyan. Tapos pag binungangaan mo, mas galit pa sa'yo. Kaya sabi ko, mahirap ang walang magulang. Kaya hanggat na andito kami sa tabi nyo, kayo'y makikinig. Dahil kami lang din naman ang magtatama sa inyong mga mali. Diyos ko po, mga ilang minuto rin bago tumahan. Siguro na pagtanto niya ay panaginip lang pala. Kaya sadya meron tayo minsan panaginip na kapag ka nagising ka nahagulgul ka pa rin. Kaya sabi ko sa kanya, bago matulog magdasal palagi. So pagkatapos namin bumili ng brief at saka medyas, ayun, nagpabili din ng white t-shirt. Tapos nagpabili pa ng short na maong na dapat ay medyas lang at saka brief ang bibilhin. Kaya lang ayun, napagastos na naman. Kakasura minsan, ang daming pabili kapag ka naando na. Nagpunta na nga kami dito sa night market at hinanap namin yung binilhan ulit namin ng sushi. At ayan talaga yung dinayo namin dito at hinanap talaga namin si kuya. 15 pesos nga pala yung in-order namin na iba't ibang flavor. Ay aba, ko lang 400 din ang aking pinagbayaran. Ay kita'y sa susunod, wag nang mag-night market. Bihira lang din naman kami pumunta dito sa night market. Mabibilang nyo naman sa daliri kung ilang beses kami pumunta dito. Yun nga lang, kahit once in a while lang kami pumunta dito, ay talaga namang mapapagastos ka ng todo. Ito lang naman yung pinabili ng anak ko at saka shawarma. Yun lang naman yung gusto niyan. Hindi naman niya nagpapabili ng hindi niya bet. At nung mabili na nga niya yung gusto niya, syempre yung asawa ko naman yung bibilhan ko. Matik na yan, na kapag ka hindi kasama ang asawa ko, kailangan meron din sa kanya pag uwi. Ay aba, maghahanap yun. Kaya naman anong binili para sa kanya. Yung binili ko naman din, ay yung kinakain lang din niya. At ayan, yung proben nga pala yung binili ko. Pagkatapos namin bumili ng aming pang cravings na kakainin namin sa bahay, pupunta naman kami sa grocery. Nakita ko pa nga ayan siya, si Donna Ella, yung classmate namin nung high school. At ayan, shout out kay Donna Ella, sinigaw-sigawan pa niya ako para marinig ko siya. Ay aba, talaga naman buo ang pangalan ko, paano hindi ako mapapalingon. At dahil pasukan na naman nga sa Lunes, kailangan na naman natin mag-grocery ng mga pambaon. Kaya ako din naman siya isinama, sabi ko ang kuhanin niya yung mga kakainin lang niya. Pag kasi bumili ako ng tinapay, hindi naman niya kinakain, kaya sabi ko pumili siya yung kakainin lang niya. Kung dati nga minsan 5 balot pa ng tinapay yung binibili ko. Kaso ngayon hindi na, natuto na tayo. Kasi mga kumartes na expired lang ako ng mga tinapay. Kaya kapag kami mga bisita sa bahay ng mga bata, pinamimigay ko yung mga tinapay kasi nga masasayang kapag ka na-expired. Pag namamalengke ako mga kumartes, mangontrata na ako ng tricycle. Sasabihin ko 70. Syempre papayag naman sila pero ang binibigay ko 100 na. Syempre konsiderasyon na lang din sa mga tricycle driver natin dyan at talaga namang napakahirap bumiyahe ngayon. Pagdating sa bahay, ayan, saktong merienda naman itong asawa ko dahil kakawas nga lang din niya sa trabaho. O diba, effort pa yan siya sa pagcha-chopstick. Pero wag kat, ilang beses nahulog.
charis. Pagkatapos nga no, namahinga lang ako ng konti at gumawa naman ako nung pa-order ko ng mga cookies. So kahit papano naman mga kumartes, may na-order pa din naman kahit paunti-unti. Pero syempre, hindi ko sila pine-pressure. Kung gusto nila or ayaw nila umorder, okay lang. So, hindi lang naman din kasi pagbibake yung ating sideline. Marami pa tayong extra dyan, charis. So kung marami naman akong ingredients, syempre at wala namang order, hindi rin naman to ma-expired kasi pwede kong gawa ng pambaon yung anak ko sa school. So maikwento ko nga lang na meron akong isang katrabaho na umorder sa akin. Halagang 120 lang naman yon. Nakailang ulit na din naman ako sa kanya at pinaalala ko yung bayad niya. Pero ate, wala, dead mo. So hindi ko na inulit-ulit. Pero ang sa akin, hindi ka na makakaulit. Oo, hindi ko ikakayaman yung 120 na yon. Pero sabi ko nga, yung tiwala ko sa isang tao nawawala. Sobrang napakamadalain ko pa naman talaga. Once kasi na nagtiwala ako at sinira mo, wala na, talaga namang sira na. Ako pa naman kasi yung taong takot sa utang. Lalo na sa tao, na kapag ka nakita ko yung tao, meron nga pala akong utang dito. Syempre maaalala ko yun kapag ka may utang ako. Or wala naman sa akin yun, pwede mo naman sa akin ulitin kung wala kang pambayad, okay lang naman. Basta re-repeat ka, hindi yung parang dead mahangin akong hindi mo nakikita. Kaya sabi ko nga, once na dinala nyo ako, hindi na kayo makakaulit sa akin. Abay te, magtatatlong sahod na tayo, hindi mo pa rin naaalala yung utang mo. Pero sabi ko nga, wala na sa akin yun, pero hindi ko yun makakalimutan. Ako pa man din yung taong madadala pero hindi makakalimot. Kung tatanungin nyo naman ako kung okay kami nung katrabaho kong yun, ako na lang yung naiwas kasi ako na lang din yung nahihiya. Yung ayoko na lang din magkaroon ng conversation sa kanya. Pero kapag about sa trabaho, okay lang naman kapag katrabaho. Pero hanggat kaya kong umiwas, ako na lang din talaga yung naiwas. Sus, yung iba magtatanong dyan, sino yun? Ako, walang clue, secret. Hayaan na lang natin yung 120 na yun kasi hindi ko naman yan ikakayaman. Pero sabi ko nga, si Lord andyan lang, hindi yan natutulog at kita yung mga ginagawa nyo. Nagdasal ko na nga lang din siya na, Lord, hindi ako gaganti. Ikaw na lang yung bahalang gumanti para sa akin. Ewan ko ba mga kumartes, talagang nawawala talaga yung gana ko sa isang tao kapag ka ganun. As in, yung tiwala ko talaga nawawala. So ayun na nga, nandito nga pala ako sa bahay ng kapatid ko at ayan, nandito na nga pala yung mga anak ng kapatid ko kasi magpapasokan na. So ayan si Kayla, kapag kabawal sa kanya ang cellphone, ayan yung pinagkakaabalahan niya. Binilhan siya ng tatay niya ng ganyan para malibang. At pumasok nga ako dito sa kwarto at ayan, mga naglalaro nga sila at syempre, last nyo na yan. Dahil bukas nga ay may mga pasok na kailangan maagang matulog. So yun lang mga kumartes at napakadami ko ng chika. Hindi, naglabas lang naman talaga ako ng sama ng loob eh. Charot, yun lang naman. Thank you for watching. Bye!